Cheese Escudero gusto nang gurgurin ni Marcos Jr. Bakit na naman? Porket hindi na naman ba kayo nasunod, talagang ganyan ang gagawin nyo? At ito, Mayor or Vice Mayor Basti Duterte may maanghang na banat kay Bangagers. Alang yung Bangagers ang puto. Wala, ano pa ba ibang tatawag natin yun? Hindi naman din tinatawag ng iba, di tawag na natin din yan. So yung mga banateros, no, grabe itong pag-uusapan natin. Ito nga, Cheese Escudero matapos hindi sundin ang kagustuhan ni, ni Lisa Araneta Marcos at ni Bongbong Jr. Bangagers Marcos ay gusto na nilang gurgurin si Cheese Escudero. At pinanggigigilan nga po ng mga makakaliwa itong si Senate President Cheese Escudero. At nagwawala na ang mga punyita, ang mga ulupong ni o yung mga garapata ni Marcos Jr. Anak ng tete, ito hirap sa administrasyon, no? Kapag yung mga hindi sila, may mga gusto sila na hindi nasusunod, ay eto yung nangyayari. Talagang alam niyo yun kasi eto lang may isang post sa kay Bea Alonso. So doon sa post na kay Bea Alonso sa mga network ngayon, hindi naman talaga siya totaling viral. Ngayon, ang pinagtataka lang ng mga netizen ng mga netizen bakit naka-front ang pagmumuka ni Senate President Cheese Escudero. So dito hahalataan na parang inuunti-unting gawan ng issue si Cheese Escudero. Dahil nga dito sa pag-antala niya sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ganun sila kalupit. Grabe, no? Alam niyo yung tipong hindi ka lang masusunod sa kagustuhan mo, talagang gurgur ka eh. Pero kapag ikaw ay panay sunod kahit mali na, wala na sa batas na mga pinag-uutos ng administrasyong Marcos, kaagad kung hindi ka ma-promote, tataas ang sahod mo at may pocket money ka pa. Kagaya lamang ni Diwata Torre na kamakailan lang ay general. General. Oh, yo, PLP chief dalo ko Hindi bagay sa kulay Ay, nako. So ganyan ang kalakaran, no, kapag hindi nasusunod or pag alam ng administrasyon na ay medyo tagilid to, hindi natin kaya tong kontrolin. Hindi natin to kayang hawakan sa leeg. Kailangan natin tong i-dispatch siya. Di ko lang alam kung anong klaseng dispatch siya ang gagawin nila kay Cheese Escudero. Ewan ko lang kung anong gagawin nila. Baka gawan na naman nila ng issue, 'di ba? Kasi diyan sila sanay Diyan sila sanay sa mga ganyang gawain, katulad na lang nung ginawa nila, 'di ba? Kay Pastor Apollo Siki Buloy sa SMNI. Nung binabayaran na nila ang SMNI, nung inuutusan na nila si Pastor na sumunod lang ng sumunod sa agos, wag ilabas yung mga baho nila, ang ginawa inungkat yung 5 years ng ibinasurang kaso dito sa Pilipinas. So hanggang sa ngayon nakakulong na si Pastor, wala nang prangkisa ang SMNI, hindi nyo na mapapanood sa mga national TV, sa cable na lang, no, at sa social media, sa Facebook tsaka sa YouTube, at dito sa mga channel namin yung mga tunay na balita, no. So ganoon ang ginagawa nila. Kapag hindi nila kontrolado, kasi ito na lang pansinin nyo to maigi, kay Franz Castro na lang. Si Franz Castro convicted talaga yan. Pero dahil sinusunod ni Franz Castro yung kagustuhan ng administrasyong Marcos, kaya malaya ngayon ng mga makakaliwa. Katulad na lang yan ni sino ba tong si Paduano, na ang daming pinatay na mga pulis niyan, di ba? Dating NPA.
No, na sinuka din ng NPA. Sinuka din ng NPA. NPA ka na nga, tapos sinuka ka pa ng NPA. Ibig sabihin wala ka talagang kwenta. No? So, hindi rin sila nakukulong. Katulad na lang si Abante o may mga sabi-sabi ha, hindi naman 100% na may katotohanan to, no? Pero etong si Abante ay involved sa 100, kung hindi ako nagkakamali, 189 million PDAP scam, di ba? At may child abuser din na kaso katulad kay Franz Castro. So bakit hindi nalilitis yung kanilang mga kaso, hindi na pag-uusapan at hindi nila napagdudusahan kasi nga kakampi sila ng gobyerno. Sa madaling salita, napakalakas ng kanilang protector. No, kaya pasalamat talaga tayo sa mga natitirang kakampi ng mga Duterte, lalong-lalo na si Pastor, na talagang hindi sila nadala sa offer ng administrasyon at hindi sila nasilaw sa pera ng administrasyon. Kasi kung pera lang usapan talaga, sobrang yaman ng administrasyon ngayon. Tingnan nyo, trilyon po trilyon ang nawawala na pera na sa kaban ng bayan. Na hanggang ngayon hindi nila may paliwanag. Masama pa, utang pa ng utang yung gobyerno, benta pa ng benta ng ginto. Tapos yung utang natin pataas ng pataas. So, 'di ba, wala na talagang katuturan yung mga nangyari. Kaya nga eto nga, may papakita ko sa inyong picture. Nasaan yung picture na yan? Hindi to may tuturing na picture kasi ang sagwa anong nandun sa loob. Hindi to may tuturing na kasi yung sagwa eh. So katulad nito, sinusunod niya lahat ng kagustuhan ni Speaker Martin Romualdez, ni Madam Lisa Araneta Marcos, at syempre ni Bongbong Marcos. Kaya eto na siya ngayon, tingnan niyo ha. Di ba? Ay lupit Tong inuganda ng damit, pangit ng mukha. Sorry, tanong terno pa tayong puti Utoy na ganda ng damit, ganda ng sublero, pero pagdating sa mukha tsaka sa ugali, bagsak. Di ba? Ito yon, isang halimbawa sa mga sinasabi ko na kahit labagin mo ang batas, kahit suwayin mo yung batas, sirain mo ang konstitusyon, basta ikaw ay nakikitaan ng potensyal ng administrasyong Marcos na ikaw ay magiging kakampi nila, ganyan ang mangyayari sa'yo. Palakpakan. Ano ba? Sabay, Yan. Ito, may panibagong mission na naman siya. May panibago. Siguro maging habol talaga nito rin maging super. Kasi ngayon PNP chief lang siya. Ngayon baka gusto niya maging super PNP chief. May isang tao, hindi ko matukoy kung anong pangalan nun, sabi niya. Soon daw magiging vice president daw to si Torre. Kuta na sabi ko, ang taas ng pangarap mo kay Torre. Kung ganito ng ganito ang magiging pinuno ng bansa, putang ina, magsilayas na tayo. Putang ina, pero paano ba naman hindi naman sa paninira, no? Biruin mo ba naman, may dala-dala kang warrant of arrest, ang address sa Pasig. Tapos pupunta ka sa Davao. Tapos ang masaklap pa doon, warrant of arrest ang dala mo para kay Pastor, nagdala ka pa ng 6,000 na pulis. Ang pinakamasama pa doon, warrant of arrest ang dala mo pero search warrant ang ginawa niya. Hindi lang basta search warrant, putangin na, nasarapan, umabot pa ng halos isang buwan dun sa loob. Di ba? Tapos naghukay-hukay pa dun sa ilalim ng school. 'Di ba? So ang dami niyang pinaggagawang kabulastugan, kaya nakakatawa talaga. Pero ang ganda ng damit mo rito, Torre. Daming parangal, tapos yung sombrero ganda, pero palyado yung mukha. Sabi niya rito, Torre, nangakong hahabulin sila Bantag at Roque. Diba? So, alam naman na natin
Alam nyo, ang daming mga drug lord sa Pilipinas na hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli. Pero bakit itong mga tao na to, katulad ni Bantag, ni Roque, hindi naman drug lord yan, wala namang ginawang masama sa Pilipinas yan. Bakit yun ang pinag-aaksayan nila ng panahon? Ang tanong ko lang, bakit kaya yung nakahuli kayo at pinagyabang nyo pa nga sa mainstream, sa ibang social media platform, yung mapatungkol sa Alitagtag, Batangas, the first big drug haul in the history of the Philippines, bakit hindi nyo hinahanap kung sino yung pinaka-drug lord nun? Diba? Kasi una-una ang nahuli lang nun, driver lang. Yung driver, di na rin natin alam kung nasan na. Bakit yun ang hindi pag-aksehan ng panahon? Kasi sabi nga namin, ito nga ang kasabihan, parang isang puno ang krimen. Ang pinakaugat ng lahat ng krimen na nangyayari sa Pilipinas ay yung droga. So bakit ayaw pag-aksayahan ng panahon ni Torion? Bakit? Ako yung nagtatanong lang at nagtataka, bakit? Tas yung bakit nakasentro lang kayo sa mga kaalyado ng mga Duterte? Kasi alam naman natin si Bantag, malapit sa mga Duterte yan. Si Harry Roque bumabanat sa administrasyon yan at isa rin yan sa nangbubunyag sa mga bahong or kabulastugan ng gobyerno. Pero bakit hindi nila pag-aksayahan ng panahon yun? Bakit? Why? In English, why? Y-H-Y. Ay, mali. W pala yun. Yan ang mangyayari kapag ikaw ay talagang saludo. Eto pa isa. Hindi yan. Eto isa sa mga atat sa impeachment. Pimentel, impeachment case ni Vice President Sara Duterte pwedeng itawid sa 28th Congress. Marunong ka pa sa Senate President. Yan na. Pinupush niya na pwede daw itawid na daw yan. Ngayon, ang sorry nga lang, ito isa rin to si Pimentel dating rin to kay Pangulong Duterte ngayon, bumaliktad na rin. Kaya ganun talaga buhay. Sabi nga ni Pangulong Duterte, kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo na. Ngayon, sinagot siya ni Senator Bato. Ayan. Bato, atat ibasura. Ibasura, Sara impeachment. Galing yun sa office ko. Basahin nyo na lang. Reso. You understand everything that every self-explanatory. Mabasa nyo doon na sinabi ko. Anong sa loobing ko. Yan. Talaga naman dapat ibasura na yung impeachment kay Sara Duterte. Kay Vice President Sara Duterte. Apaka walang kwenta ng impeachment na yan. Anak ng teteng, samantalang yung gobyerno nakaw ng pera natin. Tayo naman, libang na libang mapatungkol sa issue ng mga Duterte. Ngayon yung taktika nila Puro lang Duterte kasi nga, ang may mga narinig akong sinasabi sa administrasyon Ang sabi, hanggat sikat ang mga Duterte, hanggat tinatangkilig sila ng taong bayan, sila ang gawin nating panakibutas sa pagnanakaw natin. Ayun lang yung masakit dun. Talagang yun talaga ang ginagawa nila, panakibutas sa mga Duterte sa ginagawang nakawan sa administrasyon. Kung ako rin dapat ibasura yan. Samantalang ito, panoorin naman natin ang about sa impeachment. Nandito na tayo, syempre. Impeachment kay Vice President Sara Duterte. BP Sara dinipensahan si Cheese Escudero. Pasok! Dinipensahan ni Vice President Sara Duterte si Senate President Cheese Escudero at iginiit na walang kinatatakutan ang senador. Kasunod ito ng pagkwestiyon ng ilang mambabatas kung natatakot o pinoprotektahan ba ng Senado ang pangalawang Pangulo sa gitna ng pagkaantala ng impeachment proceedings laban kay VP Sara. Si Jason Rubrico sa report.
Sentro ngayon ng puna si Senate President Cheese Escudero mula sa ilang mambabatas. Ito'y dahil sa pagkaantala ng pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na pinagdududahan ng ilang kongresista kung ito ba ay bunga ng takot o proteksyon mula sa Senado. Pero ayon kay VP Sara, hindi siya naniniwalang natatakot o pinoprotektahan siya ni Escudero. Sa halip, may nakikita umano siyang mga procedural lapses sa proseso. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. I do not know him na natatakot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Cheese Escudero. Hindi ko alam saan galing yan. So, ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. Tungkol naman sa posibilidad na maitawid sa 20th Congress ang impeachment proceedings, sinabi ng Vice Presidente na isa rin ito sa kanilang kinu-question. Well, yan ma'am, kinu-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress dahil ang composition ng House of Rep yung lawyers ko na lang magsalita ma'am kasi papagalitan na naman ako nila. Matatandaang nakatakda sana sa Hunyo 2 ang presentasyon ng Articles of Impeachment pero ipinagpaliban ito dahil sa dami ng kailangang unahing trabaho sa Senado. Napagdesisyonan ng Senado na ilipat sa Hunyo 11 ang pagsisimula ng impeachment hearing laban kay VP Sara. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Hindi, alam nyo, yung pero palakpakan muna natin si Senator Cheese Escudero. Hindi natin siya pinapalakpakan dahil inurong niya yung sa impeachment. Pinapalakpakan natin siya dahil pinatunayan niya na hindi siya bataan or bata ni Lisa nito, Marcos. Okay na sana, Jay. Binawi mo pa eh. Hindi, kasi, alam nyo, yung sabi ko nga, ang gusto kasing mangyari ng Congress is gumaya sa kanila yung Senado. Na puro na lang Duterte. Yun, ayun ang gusto ng Congress. Just isa pa, gustong anderin. Ito yung nakikita ko, gustong anderin ng administrasyong Marcos yung hindi pala mali, yung gustong anderin ni House Speaker future Prime Minister Martin Romualdez yung Senado. Gusto niyang pasunurin sa kanya. Kaso hindi nga ganun itong mga senador na to kasi ang mga senador may pinanghahawakan nga yan ng mga future nila pagdating sa politics world. Pagdating sa politika, no? Kasi halos lahat yan, talagang presidente ang target niyan. Maging presidente ng Pilipinas ang target niyang mga yan. So, pinapangalagaan nila yun. Hindi ko to sinasabi dahil parang gustong sumipsip ni Cheese Escudero para makakuha ng boto sa mga Duterte. Hindi ganun, ha? Ang akin lang mas sinasabi ko mas kumakampi sa katotohanan ng mga senador kaysa sa mali. Kasi tsaka yun nga, yung numbers. Oo, yung anong tawag doon? Numbers win ba? Oo, yung nakalimutan wala sa isip ko yun. Yung pinapangalagaan nila yung dami ng rin. Kasi una-una, halos naman hindi naman natin maipagkakaila na ang Duterte talaga ay talagang halos 99% na Pilipino nakasuporta sa kanila. Kaya itong mga senador talagang sa kanila dedepende. Pero hindi ring ibig sabihin nun kung mali man si Vice President. Kaso wala naman kasi nakikitang mali doon. Kung about sukatan lang ang confidential fund, wala nga, napakalayo. Sa confidential fund pa nga lang ni Marcos, talong-talo na si Vice President Sara Duterte. Sobrang baba ng confidential fund ni Vice President kaysa kay Marcos. Baka nga yung mga congressman dyan mas mataas pang confidential fund kay Vice President Sara Duterte.
'Diba? So ako hindi ko nakikitaan ng ganun. Pero goods to ha. Goods tong nangyari. Etong ginawa ni Cheese Escudero. Kahit din naman ako gusto ko nang mabasura kasi sayang din talaga sa oras. Biruin nyo ang daming problema ng Pilipinas pero atat na atat ang administrasyong Marcos na sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kaya tingnan mo, walang pag-unlad. Kaya yung interview ni Marcos Jr. kasama si Tonyeta. Si Tonyeta, oo. Na dati ko ring idol yan pero nag-iba na rin ng ihip ng hangin sa utak niya. No, tawag dito. Tignan nyo ngayon sinasabi niya mabagal daw ang pag-unlad or ang proseso ng mga proyekto dito sa Pilipinas. Totoo naman kasi puro ka Duterteng hayop ka. Hinayop no? Samantalang binaranga siya ni ito yung supalpal ni Cheese Escudero mapatungkol dito kay Speaker Martin Romualdez. Pakinggan. Sa punto pong ito, mapapanayam natin si Senate President Cheese Escudero. Magandang umaga po, Senator. Igan, magandang umaga sa iyo sa lahat ng ating taga-subaybay. Good morning. Una, nasa sentro ka ngayon ng mga pagpuna at sinasabi ng ilang kongresista na takot kayo at may pinoprotektahan si Vice President Sara Duterte kaya nauurong daw ang impeachment proceeding. Senador, sagot. Igan, hindi ko trabaho tulad ng mga kongresistang yan maging sunod-sunuran at sumunod sa gusto ni Speaker Romualdez. Ang Senado ay hiwalay, independyente at gagalaw ayon sa nakikita naming tama at nararapat. Nung inupuan nila ang impeachment na mahigit 2 buwan mula Disyembre hanggang Pebrero, wala naman kaming nireklamo at hindi kami nagsalita. Ngayon, huwag din nilang panghimasukan ang desisyon at gayon din pagpapasya ng Senado kaugnay sa bagay na ito. Opo. Kung nabagit nyo pong sinusunod nyo lang ang batas, pero ang balik din sa inyo yung forthwith, no? Yung agad-agad. Ano ba talaga yung, bakit iba-iba interpretasyon? Although yung mga framers ng konstitusyon, binabanggit na nga na dapat walang delay, Senador. Nangyari, Igan, mahaba yung sagot, pasensya na. Okay. Nakalagay sa rules ng Kamara, the Secretary General shall immediately transmit to the Speaker, hindi forthwith anumang impeachment complaint na inihain. Hindi yan sinunod at ginawa ng Kamara. Immediately ang nakalagay sa rules nila Tapos ngayon, babalikan kami at sasabihin forthwith, immediately, ibig sabihin yan. Kung yung mga prosecutor mismo, kung yung mga nagreklamo mismo ngayon, pabanjing-banjing noon. Wag naman sila biglang magmadali ngayon at pumapormang pinagsasabihan kami sa dapat naming gawin. Okay. Hindi nga yung mahirap dyan no? Nung panahon na, kasi ito 3 buwan ata, kung di ako nagkakamali 2, na nakatengga yung impeachment kay Vice President Sara Duterte sa Congress. Kasi nga, nag-ano sila Alam niyo kung ba't natengga yun? Tapos ngayon natat-nata sila. Ito yun Kaya natengga sa Congress yan kasi naghahanap sila ng tamang tiyempo na may matatabunan silang issue na mabubunyag ng taong bayan. So ayun na nga yung kung di ako nagkakamali, yun na nga yung sa flood control tsaka sa kung di ako nagkakamali yung iba pang fund na hinahanap or pondo ng taong bayan. At yung sa flood control ata, issue ng flood control, no? So yun ata yung pinangtabo nila yan para diyan mapokus yung atensyon ng mga tao. At yung yung BICAM report, no? So doon yan, kaya nila inilabas agad yan para matabunan yung mapatungkol doon sa doon sa BICAM report na nabisto nga ni Pangulong Duterte. So kaya nila din minadali kahit alanganin na. Kasi biruin mo, isipin nyo Meggy, ang tagal lang nakatengga niyan doon. Bakit bigla nilang, tsaka nila pinush ng gusto kung kailang patapos na, pareses na yung Senado. No? So ngayon, tama naman to sinasabi ni Cheese Escudero, minadali nyo yung proseso, samantalang ang tagal nakatenga dyan. Tapos ngayon gusto nyo madaliin nyo kami. Gusto nyo magsumunod kami sa inyo. Diba? So pangit nga naman yun. Pangalawa, yung karanasan natin kay Chief Justice Corona, former President Estrada, at yung mga naudlot na impeachment tulad doon kay Mercy Gutierrez na ombudsman dati. Opo. Lahat yun
Sinampa yung impeachment bago mag-recess. Nagsimula ang trial pagkatapos ng recess. Dahil bawal mag-impeachment trial kapag walang sesyon ng Senado. Itong impeachment complaint, inihain ng Kamara 2 oras bago kami mag-adjourn. Hindi kami utusan ng Kamara, hindi ako sumusunod dahil gusto lamang ng Speaker ng Kamara na ma-impeach ang ikalawang Pangulo. Gagawin na Putang ina, dinaretso, no? Dahil gusto lamang ng speaker ng kamera na ma-impeach ang pangalawang pangulo. Tapos anong sagot ni Martin? Respetuhin po natin ng tigil-tigilan mo ako sa mga ganyang pautot mo. Sana basag siya rito kay Chis Escudero, no? Sana magtuloy-tuloy nga yan, Chis, ha? Sana hindi ito palabas. Sana hindi ito palabas na sana hindi mo lang ito palabas, kasi baka mamaya hindi natin maiwasan na mag-isip. Kasi nga, 'di ba, na-issue ka, nabataan ka rin na bata ka ni Lisa Araneta Marcos. So baka mamaya ito ay palabas lamang, tapos bandang huli papabor ka din naman pala. Huwag naman sana mangyari. Huwag mo sirain yung tiwala namin sa iyo, ha? namin ang aming trabaho ayon sa batas, ayon sa pananaw ng Senado, nang hindi sunod-sunuran lamang sa gusto ng isang tao o ng kabilang kamara. Grabe. Okay, kung susunod sa Sapul. batas, gusto marinig sa inyo, tuloy pa ba ang impeachment trial o patay na po? Sa June 11, magkakaroon ng schedule para basahin ang impeachment complaint. Walang nawala, walang nadagdagigan. Dahil ang pinaka-pwede lamang naman namin gawin ay ito. Mag-issue ng summons, mag-convene, sumumpa, mag-issue ng summons. Hanggang dun lang. Opo. Ngayon, ayon sa batas, 10 araw pinakamababa ang binibigay sa nasasakdal Na sumagot. para sumagot. So kung June 3 kami nag-convene, 10 days para sumagot, hindi pa namin alam kung hihingi siya ng extension. So June 13 siya sasagot. Kung June 11, edi June 21 siya sasagot. Tapos na ang termino ng kongreso nito, pati ng mga prosecutors. Pagdating ng June 30, hindi po na sila otorisado na mag-appear sa kaso. Hindi naman po pwede na panig lamang ng nasasakdal ang papakinggan namin nang walang kabilang panig. Opo. Ngayon kung ang tanong mo, Igan, ay bakit hindi nyo naisipan to? Babalik yung tanong sa mga kongresistang gigil na gigil. Bakit hindi nila naisipan yan nung inupuan nila ng 2 buwan yung mga impeachment complaints para lamang ihain sa huling araw ng aming sesyon? Tapos ngayon ay Tsaka yun nga, no, hindi totoo naman nga, kagaya nga no sinabi ko nga kanina, talagang sinadya nilang ibinbin nga itenga yan sa Congress. Kasi nga, para nga naman, pag may nabisto na naman, nakawalang yaan na ginawa nila, yan na naman yan ang gagamitin nilang panakipbutas. Ngayon, ang akala kasi nila na kayang kontrolin ng Administrasyong Marcos ang Senate. Hindi nila alam na talagang, syempre, buti nga kamo talaga, naging maano si Chis Escudero. Hindi siya naging sunod-sunuran kay Martin Romualdez. No, yun talaga ang maganda. No, sana nga magtuloy-tuloy yan. madaliin kami. Okay, so yung tanong nga, buhay pa ba ang impeachment o hindi natatawid sa 20th Congress? Magkaiba ang Tatawid yan. opinion ng mga senador dyan, Igan. Napakinggan niya nung isang araw. Iba ang opinion halimbawa ni Senator Tolentino sa kabilang banda. Iba ang opinion ni Senator Risa at ni Senator Pimentel. Yung bagay na yan, malamang, Igan. Pagbobotohan namin bago namin talakayin yung impeachment kung saan malayang makakapagsalita at debate ang mga miyembro ng Senado kaugnay niyan. Pero may oras pa o panahon pa? May oras at panahon para gawin yung sinasabi ko. Oo, Igan. Okay, June Dahil 11, isang araw lamang naman. Ulitin ko susumpa, ibabasahin ng House, susumpa kami, magko-convene kami, mag-i-issue kami ng summons. Opo. Yung 4 lamang naman yun ang gagawin. Okay. Ngayon, bakit pinagpaliban? Kasi nga may hinahabol kaming mga mahalagang panukalang batas na kailangan ma-approve ngayon para ma-third reading pa namin next week. Okay. Kung hindi namin ma-second reading yan ngayong linggong ito, patay na po yun. Magsisimula uli yan sa 20th Congress. Sayang naman po yung mga batas. So yung June 11, tuloy na, Senador?
Yun po yung setting na pinadala ko at wala naman pong nagmuson para baguhin yun. Paagahin man o ipagpaliban. Nag-ooperate kami, Igan, sana maunawaan ninyo, sa mga muson at mga botohan. Lahat ng ginagawa namin, botohan yan. Okay. Bagaman hindi nyo napapanood na nagbobotohan, ibig sabihin, lahat ay sumang-ayon. Kaya anumang presiding officer, kung ako o sino man, palaging sinasabi, is there any objection? Pag wala, tuloy namin pwedeng gawin yung gagawin namin. Opo. Pag may nag-object, magbobotohan yan, Igan. Opo. Pag walang nag-object, ibig sabihin, lahat ng nandun nakarinig, sumang-ayon at hindi tumutol. O, balikan ko lang yung unang tanong. So, hindi ka takot Opo. at hindi mo Ano? pinoproteksyonan si VP Sara Duterte, Senador? Hindi, Igan. Siguro sa tinagal-tagal ko sa pamahalaan at paninilbihan sa publiko, kailanman ay hindi ako nagpasa base sa takot. Pero kailanman din, hindi ako tagasunod nino man. At kung yung mga mambabatas na yan ay tagasunod ng speaker na gustong i-impeach si Vice President Sara, hindi po ako kasama sa listahang yon. Yun, ang puta. Nabalakpakan natin yun. Di, tsaka, ito wala sa ugali ng mga Duterte talaga na mang-control. Kagaya ng ginagawa nila Martin Romualdez ngayon. Totoo yan. Kahit sinong tanongin nyo, wala talaga silang yung parang, "Hoy, matakot ka sa akin, sundin mo ako." Ganon, parang yung kinokontrol nila isang tao para pasunurin sa kahit labag sa kalooban ng tao na yun. Kailangan sundin kasi takot sa kanila or nananakot sila. Tsaka una-una, paano nasabi ng mga hayop, ng mga kritiko ng mga Duterte na natatakot si Chis Escudero, wala namang wala namang kapangyarihan ang mga Duterte pagdating sa gobyerno. Hawak lahat ni Marcos at ni Martin Romualdez ang kapangyarihan sa government. 'Di ba? So paanong natatakot? Tsaka una-una, hindi pa naman ni Chis Escudero, wala pang hindi niya pa term. Hindi pa tapos yung termino niya. So walang dapat talagang katakutan. Talagang nag-isip lang talaga ng maayos at mabuti etong si Chis Escudero. At obvious naman na wala naman talagang dahilan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Reaction lang sa 88% daw sa isang survey na gusto marinig si VP Sara Duterte magpaliwanag sa impeachment trial. Dapat naman talaga at maganda. Hindi, kahit ako din, gusto ko din yun. Naman talaga yun para masagot yung mga katanungan na ginagawa na rin naman yata ni VP Sara ngayon. Tulad din naman ng ginagawa ng mga mababatas, Igan. Nilalabas na nila yung ebidensya sa media. Kaugnay ng impeachment complaint. Demokrasya tayo. Okay. Malayang pwedeng sumagot sa kailanman ang sino mang nais magsalita. Okay, huli. Yan Di, tsaka ako din gusto ko, hindi dahil parang pabor ako sa impeachment na hindi ho ganun. Liliwanagin ko lang kasi baka may tanga-tanga na namang IME mathematics dyan. Ano na lang ang sinasabi ko lang gusto kong marinig si Vice President Sara Duterte doon sa hearing na yun para masupal pa lalo na si Pimentel tsaka si Anli Virus. Yun yung inaabangan ko doon, hindi dahil para pagtakpan niya or yung mga issue kasi alam naman na natin na talagang wala namang kwenta yung binabatong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ang gusto ko lang makita kung paano supalpalin niya yung mga hinayupak doon. Yun lang. Tapos okay na, masaya na ako doon. So grabe yung banat ni ni Chis Escudero. Talagang sa pulsa ngalang-ngala ni Tambalusbus. Hindi po ako tigasunod ng kahit sino man. Kahit hindi po ako katulad ng mga kongresista na sumusunod lamang kay Martin Romualdez. Hindi kasi daddy daw nila yan Daddy Crocodile. Pag hindi mo sinunod si Daddy Crocodile, wala kang pundo. Ganun kalupit. So, saan pa ba yung isang re-reactionan natin? Ito to. Yung banat naman ni Mayor or ni Vice, ito future president din to soon to be. Etong si Mayor Basti, si Vice Mayor Basti, Sebastian Basti Duterte. So panoorin natin to. Incoming Davao City Vice Mayor Baste Duterte. Ipinunto ang ugat ng patuloy na paglabag sa batas sa gabinete ni Marcos Jr. At ito niya
ang malawakang cronyism na naglalagay ng pansariling interes sa ibabaw ng bayan. Si MJ Mondihar sa report. Yung tatay kasi ni Marcos noon was a dictator, and you can have cronies. Ito ang sinabi ni Vice Mayor-elect Baste Duterte sa harap ng mga Pilipino sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands, kung saan nakakulong ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inilahad niya ang pagkakahawig ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa diktadurya ng ama nitong si Ferdinand Edwin Marcos Sr. na nagdeklara ng batas militar o martial law noong 1972 sa bisa ng Proclamation No. 1081. May mga ambisyoso masyado dyan sa gobyerno na kahit mali ginagawa, gusto niyan gayahin nila noon sa panahon ng Marcos Sr. Ayon kay Duterte, may mga opisyal sa kasulukuyang pamahalaan ang gumagalaw para sa pansariling kapakinabangan at hindi para sa interes ng bayan. Tinukoy niya ang ilang opisyal mula sa sektor ng uniform services at mga miyembro ng gabinete na umunay bahagi ng isang uri ng crony politics. Ang political cronyism ay isang uri ng katiwalian kung saan nilalagay ang mga kaibigan, kakampi o kamag-anak sa posisyon ng kapangyarihan kahit kulang sila sa kakayahan o kwalifikasyon. Dahil dito, madalas na naipapasa ang mga kontrata na kukuha ang proteksyon o nagbibigay kapangyarihan batay sa personal loyalty, hindi sa merito o kakayahan. Kasama rito ang pagsunod ng ilang opisyal sa mga utos na labag sa batas, kapalit ng personal benepisyo o pananatili sa pwesto. Yan ang gusto nila, yung mga Marbel, yan si Torre, mga Remulla. Kasi ang susunod dyan, they will attempt not to go down in government and they will attempt another dictatorship. And along with that dictatorship comes the cronies. Sa huli, nanawagan naman ang bunsong kapatid ni VP Sara Duterte na maging mapagmatyag ang mga Pilipino. Hinimok niya ang publiko na tutulan ang mga sakim na opisyal na nilalabag ang batas para lamang sa sariling kapakanan. So kaya makita nyo why unusual talaga masyado ang movement ng mga tao na nasa gobyerno na kahit mali nilalabag yung batas pero ginagawa pa rin. It's because not out of their jobs or functions in government, but it's out of selfishness. Para sa Diyos, Grabe, no? Lupit nun, lupit! Yan ang tunay na lalaki. Ito ng iba dyan, nagtatago sa mga congressman niya. Ay, sorry. Bakit kay bakla ba siya? Parang. Lalo na yung, yung isang congressman na puro balbas dito na medyo kasing tabako din. Ay. Ay! May nalaman kasi ako dun eh. Pero, kumakain daw ng hotdog. Ay! Oo, kumakain daw ng hotdog daw pala yun. Kaya pala insecure kay BP Sara. Ikaw mag-aalata ang girl pag-aalataan. Huwag ka masyadong magpalata. Mahalata yung bandera natin. Ito naman tong mga to. Oo, yun, lagi ka daw sa sa gay bar. Ay! Kaya pala yung nag-iisang gay bar na lang ang bukas sa inyo. Galing Pero hindi, mabalik tayo dito kay Vice President, soon to be President, Vice Mayor Basti Duterte. Yan, grabe, no? Talagang binaon niya ng gusto si Marcos Jr. Di alam nyo, kapag Duterte talaga nagbitaw ng salita, talagang hindi ka makakapalag eh. Una-una, bukod sa totoo, talagang ang sakit talagang tagus-tagusan hanggang sa ngala-ngala ng mga kalaban kasi nga dahil totoo naman talaga na ganyan naman talaga ang gawain ng administrasyong Marcos. Tsaka masakit yun bilang sa anak. Biruin mo ang part kasi ng mga Duterte kaya hindi natin sila masisi bakit sila ganyan kasi una-una tatay ni Marcos pinalibing ng tatay nila. Tapos si Marcos Jr. kinidnap yung tatay ng mga Duterte tapos ibinigay sa ibang bansa. Ganun kasama, di ba? So doon na lang sana sa utang na loob na tinulungan mo tatay ko na maipalibing sa tamang libingan. So kahit na medyo nagkakainitan kayo ay hindi mo sana ginawa. Buti sana kung deserve ni Pangulong Duterte na dalhin siya sa ibang bansa, hindi naman. Ano bang ginawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas? Wala naman.
Yun nga lang, malaking tinik sa lalamunan talaga si PRRD ng mga Marcos kasi nga dyan sila nabibase to. Talagang yung mga baho nila at yung mga karakas nila na ginagawa or kabalbalan na ginagawa sa gobyerno ay binibisto ni Pangulong Duterte. Kaya yun din ang isa sa mga nag-push sa kanila para ay dalhin sa Netherlands or ibigay sa mga Amerikano itong si Pangulong Duterte. Kaya yun, no? So kahit din naman ako bilang anak ako, baka pagmumurahin ko pa nga yung mga hayop na yan. Baka kung ano nga lang, pwede nga lang kung hindi nga lang kung hindi lang masamang gawin pag bombahin ko sa mukha yan joke lang. Siyempre tatay ko yun, no? So masakit sa akin yun. So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo rito, no? Ay, meron nga pala. Meron pa pala ako dito pa pala. Ito yung tamang explanation sa confidential fund. Panoorin natin. Problema po kasi, sa Intel Fund, walang resibo. Yung confidential fund, wala ring resibo. I was mayor also before, naging COA commissioner pa ako. Alam niyo ba, liquidation ng Intel Fund na yan, ipapasok lang sa sealed envelope, nakalagay sa circular, in sealed envelopes. Pwede ba recipe ng adobo mo, ilagay mo doon, adobong dilaw, ilagay mo doon sa sealed envelope? Di ba yan papasa sa COA? Kasi sealed envelope yan That's what I've been saying. Confidential funds. Confidential funds are reserved against the enemies of the state. Saan mo kukunin ang impormasyon para matalo mo mga kalaban, mga terorista, mga kriminal, mga komunista, mga rebelde? Siyempre, manggagaling yun sa kanila rin. Paano mo kukunin? Babayaran mo yung magtatrader sa kanila. So pag yun ay pinapirma mo na tumanggap sila ng pera, di kawawa naman, papatayin nyo, pati pamilya nila. Kaya talagang hindi dapat na ipakita rin kung sino mga tumanggap ng pera. Kaya nga sabi ng ombudsman kaya nga confidential funds, ano ba kayo? Di ba? Your Honor, please. Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno Yan, napakinggan nyo yung sinabi ng ombudsman dito. na may confidential fund na mag-submit ng resibo ay hindi na ho confidential fund yun. Totoo. Yan ombudsman na ho ang bumara kay Franz Castro Lipad. Totoo naman Pag ang confidential fund, nalaman mo kung ano yung nasa loob nun, hindi na confidential fund yun. Tanga talaga. Tama, palakpakan natin ng tatlong nakapagpaliwanag niyan. Guason, Panelo, tsaka ombudsman Martinez yan. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo dito sa mga napag-usapan natin mapatungkol kay Cheese Escudero, kay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at sa mga binitawang salita ni future President Basti Duterte. Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. The next performance will start momentarily.